Ang opisyal na paglalahad ng sikat na pelikula ay dumating na. Idinirek ni Chen Sik-heng, batay sa nobela ng nagwagi ng Maudon Literature Award. Ang mahabang nobela ni Mai Jia, Senador Film ang kwento ay naganap noong 1940s. Ang panloob na sitwasyon ay mabilis na nagbabago. Ang pagdedekod sa komunikasyon ng kalaban ay napakahalaga. Ang henyo na naulila sa murang edad na si Rong Jinjen ay inampon ng isang dayuhan na malapit sa pamilyang Rong. Natutunan ni Jinjen ang pagbibigay kahulugan sa mga panaginip sa ilalim ng gabay ng kanyang amang dayuhan, habang nagpapakita ng kahanga-hangang talento sa matematika. Matapos ang pagkamatay ng kanyang amain, si Jinjen ay ipinagkatiwala kay Rong Shaolei na siyang punong guro ng universidad. Mula noon si Jinjen ay pumasok sa mundong puno ng kaalaman. Naging estudyante ng propesor ng matematika na si Zihisi. Naging malapit ang kanilang relasyon. Gayunpaman sa pagsiklab ng digmaan, kailangang umalis ni Zihisi. Ang buhay ni Jinjen ay unti-unting bumalik sa normal. Sa sandaling iyon, ang pagdating ni Zing ay ganap na nagbago ng kanyang tadhana. Nasangkot siya sa misteryosong organisasyong 701 para magdekod ng mga mensahe. Hindi alam ni Jinjen na ang kanyang kalaban ay ang kanyang dating guro na si Zihisi. Ang labanan ng mga code sa pagitan nila ay tahimik na nagsimula sa gitna ng kalituhan. Walang masyadong salita, magsisimula na ang pelikula. Si Rong Shaolei na punong guro ng Universidad ng Jijing, sa pakiusap ng isang dayuhan na malapit sa pamilyang Rong, pumunta sa Tongtown para amponin ang 12 taong gulang na batang si Rong Jinjen. Ang yumaong ama ni Jinjen ay isang buktot, at ang kanyang ina ay namatay sa panganganak. Si Jinjen na naging ulila ay inampon ng isang dayuhan na nakatira sa bahay ng mga ninuno ng pamilyang Rong. Ngunit hindi pa matagal na matay din ang dayuhang ito. Pagkatapos ng pagkikita, si Shaolei ay nagplanong dalhin ang tahimik na batang lalaki sa orphanage. Ngunit nagulat siya nang makita ang mga numero sa pader. Nalaman niya na ito ay ang bilang ng mga araw na nabuhay ng bawat miyembro ng pamilyang Rong. Si Shaolei na hindi makapaniwala ay sinabi ang kanyang petsa ng kapanganakan at hiniling kay Jinjen na kalkulahin kung ilang araw na siyang nabubuhay. Hindi niya inaasahan na sumagot agad si Jinjen. Pagkatapos sinabi ni Shaolei ang petsa ng kapanganakan ng kanyang asawa at anak. 38 araw mula ngayon ay ang ika-12,150 araw ng iyong asawa. Ang iyong anak ay 5,055 araw. Jinjen, tatanungin kita, paano mo nakuha ang ganitong formula? Ikaw ba mismo ang nag-isip nito? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo ang totoo. Napanaginipan ko ito. Panaginip. Sige. Sumama ka sa akin. Ang dayuhang amain ni Jinjen ay isang master sa pag-interpret ng mga panaginip. Natutunan na ni Jinjen ang diwa nito mula sa kanya. Tungkol naman sa kanyang kahanga-hangang talento sa matematika, malamang na namana niya ito sa kanyang lola na nagtapos sa Cambridge University. Ang kanyang lola ay isa sa mga scientist na tumulong sa Wright Brothers para mailipad ang eroplano, ngunit biglang may malakas na hangin sa labas. Ang iyong pinakamalaking problema ay hindi mo makilala ang pagitan ng panaginip at realidad. Nakalimutan mo ba kung paano kita tinuruan? Iyan ang tama, Itay. Miss kita. Alam mo, patay na ako, hindi ba? Alam mo ba? Kahit na si Jinjen ay tila hindi tinatanggihan si Shaolei at sumakay sa kotse kasama niya. Ngunit sa kanyang subconscious, si Shaolei ay isang biglaang bagyo. Mula sa paghila ni Jinjen sa mesa at sa pagdating ng dayuhang ama. Jing, makikita natin na ayaw talaga umalis ni Jinjen sa ancestral home. Bukod dito, sa panaginip ni Jinjen ang ilaw ay hindi mapatay ng normal. Ito ang kanyang paraan para malaman ang pagitan ng panaginip at realidad. Ang mga panaginip ni Jinjen ay maaaring sumalamin sa realidad. Sa mga susunod na eksena, ang kanyang mga panaginip ay may kaugnayan sa mga nakikita niya araw-araw. Taong 1944 noon, ang Nanjing ay nasa ilalim pa rin ng Wang puppet government. At sa lungsod ng Nanjing may 4 na puwersa, Kuomintang Communist, Japanese at puppet government.
isang mapanganib na lugar. Sa daan pauwi sa bahay ni Xiaolei, nakatagpo sila ng mga Hapon na nagsusuri ng mga dokumento. Pagkatapos dumaan nakita ni Xiaolei na natatakot si Jinjen. Sinabi niya na ang mga Hapon ay parang mga virus sa bansa. Magiging maayos lang ang bansa kapag umalis na sila. Dahil sa malungkot at nag-iisang pagkabata ni Jinjen, wala siyang oras para magkaroon ng kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Sa unang pagkakataong kumain siya sa malaking bahay ni Xiaolei, hindi pa niya nakikita ang mga tasa. Hindi niya alam na ang mangkok ay para sa pagkain lamang. Pagkatapos punuin ng tsaa ang mangkok, ininom ito ni Jinjen. Ngunit agad niyang nadama na may mali. Ang tatlong miyembro ng pamilya ni Xiaolei ay nagulat sa kanya. Habang nalilito siya at ibinaba ang mangkok, si Mrs. Rong ay nagbuhos din ng tsaa sa kanyang sariling mangkok. Sumunod si Xiaolei at ang anak na si Biu at ginaya ang kanyang ginawa. Nagpakita sila ng kabutihan sa pamamagitan ng mga aksyon. Pinanatili nila ang dignidad ni Jinjen. Pagkatapos ay masayang tumawa ang lahat. Habang masayang kumakain, may malakas na katok sa pinto. Binuksan ni Xiaolei ang pinto at nakita si Laozing, ang kanyang senior schoolmate. Si Laozing ay malubhang nasugatan at hinahabol. Mabilis na tinawag ni Xiaolei ang kanyang asawa para tumulong. Sa kabutihang palad wala namang nangyaring masama. Ang ingay ng mga ahente sa labas ay unti-unting nawala. Pagkatapos asikasuhin si Laozing, sinabi ni Xiaolei kay Biu at Jinjen na si Laozing ay negal iligtas ng bansa. Nagtanong si Jinjen kung ano ang bansa, habang isinusulat ni Xiaolei ang karakter na "Wow". Ipinaliwanag niya na ang bansa ay isang bagay na dapat ipagtanggol, kahit na mag-alay ng buhay para sa teritoryo at kultura. 4 na taon pagkatapos noong 1948, si Jinjen na 16 na taong gulang ay nakakuha ng perpektong score sa matematika at pumasok sa Department of Mathematics ng Universidad ng Jijing. Hindi niya inasahan na siya ay lalaruin ng upperclassmen sa unang araw. Saan ka pupunta? Magre-register bilang freshman. Lumipat na sa iba't ibang silid-aralan. Lumayas ka. Bastos. Pagdating sa bahay nakita ng pamilya na malungkot siya. Sinabi ni Jinjen na hindi siya gusto ng mga kaklase niya. Hinikayat siya ni Biu, ipakita mo sa kanila ang iyong talento, para hindi ka na nila maliitin. Pagkatapos sinabi ni Biu na ang Jewish math professor na si Zihisi ay nagbibigay ng math problem sa mga estudyante kada taon. Kung malulutas mo ito, papasa ka sa matematika para sa buong taon. Kung malulutas mo ang 4 na problema, maaari kang graduate ng maaga. Ngunit sa nakaraang 10 taon kakaunti lang ang nakakasagot ng 1 o 2 problema. Hindi nila inaasahan na kinabukasan pagkatapos isulat ni Zihisi ang problema sa blackboard. Tumakbo si Jinjen at kumuha ng chalk para sumulat ng solusyon. Inisip ni Zihisi na nanggugulo lang siya. Tumakbo at pinaalis siya sa klase. Ngunit pagkatapos ng klase tiningnan itong mabuti ni Zihisi. Si Jinjen ay gumamit ng bagong pamamaraan sa paglutas. Pagkatapos ay pumunta siya kay Xiaolei sa gitna ng malakas na ulan. Pagkatapos humingi ng paumanhin, sinabi niya na gusto niyang turuan si Jinjen. Sa mga sumunod na araw, ipinakilala ni Zihisi kay Jinjen ang kinabukasan ng mga electronic computer. At ipinaunawa niya rin ang kahulugan ng bansa. Ayon kay Zihisi, kung nasaan ang pamilya at mga kaibigan, doon ang bansa. Habang naglalaro sila ng chess, ginamit din ni Jinjen ang kanyang talento sa pag-interpret ng mga panaginip para ipaliwanag kay Zihisi ang mga kakaibang panaginip. Sa panaginip pumunta si Zihisi sa beach na may pulang buhangin. Isang malaking walrus ang inanod sa pampang. Ang mga alon ay patuloy na binubura ang mga bakas ng yapak ni Zihisi. Ipinaliwanag ni Jinjen na nag-aalala si Zihisi na ang kanyang kaalaman ay mawawala sa paglipas ng panahon. Kaya ngayon si Zihisi ay may malaking interes sa electronic computer. Umaasa siya na may pagpapatuloy ng electronic computer ang kanyang pamana. Pagkatapos tumingin sila pareho sa 4 na larawan sa pader. 2 ay mga electronic computer. Isa ay si Zihisi at ang kanyang asawa. At isa ay isang Ferris wheel. Nang malapit nang manalo si Jinjen sa laro, nagsalita si Zihisi ng malalim na pahayag. Gumagamit ka ng kaisipan para unawain ang kalaban at manalo. Pero mag-ingat. Ang mismong gawain ng pag-obserba
ay palaging nagbabago sa tagamasid. 15 segundo. Maaari kang sumuko. Pwede mo ba akong kunan ng tsaa? Kaya kinuha ni Zihisi ang pawn na kinain ni Jinjen. Ngunit hindi niya ito inaamin. Si Jinjen na umaasa sa Loika. Kapag nakakita ng bagay na salungat sa Loika ay nawawalan siya ng kontrol. Sa susunod na laban ang tempo ni Jinjen ay lubusan ng nag-ulo. At sa huli ay natalo siya. Isa itong pahiwatig sa labanan ng decryption sa pagitan ng guro at mag-aaral. Pagkatapos habang kumakain ng halik ng mag-asawang Zihisi, ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Jinjen, na lumaki sa ilalim ng tradisyonal na edukasyon. Pagkatapos dumating si Laozing kasama ang isang gwardya sa bahay ni Zihisi. Sumuko na ang Japan, at bumagsak na rin ang puppet government ni Wang. Sa lungsod ng Nanjing naiwan na lang ang Kuomintang, at ang ating partido sa huling labanan. Si Laozing bilang underground worker ng ating partido, may dalang encrypted messages ng Kuomintang. Humingi kay Zihisi ng tulong sa pag-decrypt, ngunit tumanggi si Zihisi. Sinabi niyang ayaw niyang maugnay sa politika. Ilang buwan pagkatapos nagsimula ang Crossing Yangtze campaign. Bago tumakas sa Nanjing ang Kuomintang, nanloob sila ng maraming mga sibilyan. Si Jinjen ay nasaksihan mismo ang pagkamatay ng nasugatang sibilyan sa kanyang mga bisig ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos sa pagbalik sa bahay ni Zihisi, habang nagliligpit pa sila, tumakbo si Jinjen sa opisina ni Zihisi, at kinuha ang encrypted messages na dala ni Laozing. Sinabi ni Laozing noon, kung ma-decrypt ito ay mababawasan ang maraming pagdanak ng dugo. Maya-maya bumalik si Laozing. Ibinigay ni Jinjen ang mga na-decrypt na file kay Laozing. Mula noon naalala na ni Laozing ang binatang ito. Ngunit bigla dumating ang mga especially iyan ng Kuomintang. Kaya nagkaroon ng matinding palitan ng putok. Nabaril si Jinjen sa balikat. Mabuti na lang ay dinala siya ni Zihisi sa likod ng kotse. Pansamantalang naligtas ang kanyang buhay. Habang walang malay si Jinjen ay napunta siya sa isang panaginip. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakasaksak ng mga pulang tubo. Ang kabilang dulo ng mga tubo ay nakakonekta sa electronic computer. Hindi mo kami mauunawaan kailanman. Pagkatapos ng isang gabi sa ospital, nagising si Jinjen mula sa kanyang panaginip. Pagkatapos sinabi ni Shaolei na nasakop na ng ating partido ang Nanjing. Dahil ang asawa ni Zihisi ay may kamag-anak sa Kuomintang, kailangan nilang tumakas sa Amerika sa gabi. Ilang araw ang nakalipas nakatanggap ng alok si Zihisi mula sa MIT. At nag-apply rin siya ng scholarship para kay Jinjen doon. At natanggap si Jinjen, ngunit walang inaasahan. Nangyari ang mga bagay na ito bago ang kanilang pag-alis. Kaya kailangan ni Jinjen manatili sa bansa para tapusin ang kanyang pag-aaral. Pagkatapos ibinigay ni Shaolei ang iniwan ni Zihisi para kay Jinjen. Binuksan ni Jinjen ang kahon. Sa loob nyo na yung pawn na kinuha ni Zihisi ilang araw bago nilang maglaro. 5 taon ang nakalipas bumalik si Laozing sa bahay ni Shaolei. Para magpasalamat sa mag-asawa sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nasa library si Byu. Tinuturuan si Jinjen kung paano makipag-date sa mga babae. Kapag gusto ka ng babae maraming palatandaan. Ang pinakamahalagang palatandaan ay madalas niyang gustong hawakan ka. Bakit niya ako hahawakan? Maraming sitwasyon. Halimbawa, kapag binibigyan ka niya ng bagay, hahawakan niya ang iyong kamay. Kapag nagbibiro siya, tatapik siya sa iyong balikat. Kung hindi ka gusto ng babae, gagawin niya ang lahat para iwasan ang anumang pisikal na contact sa iyo. Sa hinaharap dahil sa mga salitang ito ni Byu, si Jinjen ay gagawa ng ilang katakatakang bagay. Pagkatapos ng pumunta si Laozing sa banyo, nakita niya si Jinjen na nakaupo sa silid aklatan. Naaalala niya, ang gabi 5 taon na ang nakalipas na nag-decrypt si Jinjen ng message. Kinabukasan matapos kausapin si Jinjen, ipinadala niya si Jinjen kasama niya. Si Shaolei ay may damdamin ng patriotism. At hinimok din niya si Jinjen na maglingkod sa bansa. Bago umalis binigay ni Shaolei ang kanyang personal na fountain pen kay Jinjen. Sa mga sumunod na araw, dumating si Jinjen sa isang lihim na organisasyong tinatawag na 701 para sa training sa decryption.
Pagkatapos ng klase nakita nila ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Naglalaro ng chess mag-isa sa bakuran, habang paulit-ulit na bumubulong ng pangalang Mendeleev. Si Mendeleev ay nakakuha ng inspirasyon para sa periodic table mula sa kanyang panaginip, sinabi ng kaklase kay Jinjen. Naging chess addict siya dahil sa isang code na para bang patibong. Ito ay tila nagpapahiwatig ng hinaharap ni Jinjen, na makakaranas siya ng parehong kapalaran. Makalipas ang ilang araw matapos makinig sa balitang pangsundalo, nilabas ng guro ang nakuhang encrypted message para sa pagsubok sa decryption. Habang abala sa pagkalkula ang iba, si Jinjen ay kalmadong nagsusulat ng mga eksena mula sa kanyang panaginip kagabi. Ang pagsasagawang ito ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang pagsusulit din. Bakit hindi mo ginagawa? Dahil walang kahulugan. Ano ang sinabi mo? Dahil walang kahulugan. Sige, lumabas ka. Lumabas. Dahil sa galit nagplanong tumalon sa pader si Jinjen para tumakas. Ngunit ang logistics officer na si Xiaomei ay dumaan at hinawakan siya. Binalaan niya si Jinjen na huwag lumapit sa bakod. Nakita ni Jinjen na hawak ni Xiaomei ang kanyang braso. At nahiya siya, dahil sinabi sa kanya ni Biu dati, kung may gusto ang isang babae sa isang tao, susubukan niyang hawakan siya. Pagkatapos bumalik si Jinjen, nang gabing iyon nahanap siya ni Laozing. At tinanong kung bakit hindi siya sumali sa pagsusuri. Sinabi ni Jinjen na ang ulat militar sa umaga, ay nag-ulat tungkol sa kilusan ng British Army. Nangangahulugang na-decrypt na ng organisasyon ang code. Kaya walang saysay ang pagde-decrypt. Ang hindi paggawa nito ay ang tamang sagot. Pagkatapos makinig tumango si Laozing paulit-ulit. Pagkatapos dinala niya si Jinjen sa harap ng isang gusaling puno ng ilaw. At sinabi sa kanya na ito ang tunay na 701. Simula bukas, maaari ng opisyal na magsimula sa trabaho si Jinjen. Kinabukasan, ipinakilala ng leader sa mga napiling mag-aaral. Ang pinakamahirap na problema ng organisasyon ang Purple Code. Ito ay pinakasopistikadong komunikasyon code ng NSA upang tulungan ang Kuomintang. Lalo na para sa suportang militar sa Taiwan. Ang bilang ng pagbabago ay umabot sa trilyong kombinasyon. Ang organisasyon ay gumugol ng ilang taon ngunit hindi ito makrak. Ilang araw pagkatapos dumating ang gwardya sa bahay ni Xiaolei. At sinabi sa kanila na nakapasa si Jinjen sa pagsusulit. At kailangan niyang manatili sa organisasyon ng mas matagal. Binigyan ni Mrs. Rong ang gwardya ng ilang liham. At hiniling sa kanya na ibigay kay Jinjen. Pagkatapos umalis ng inaalam ni Biu na ang mga liham ay maaaring hindi makarating kay Jinjen. Kaya hiniling niya sa gwardya na ipasa ang mensahe. Sabihin sa kanya, miss ko siya. Palagi kong iniisip siya. Mahal ko siya. Pagbalik sa organisasyon natuklasan ni Laozing sa mga liham. May isa mula kay Ziyisi para kay Jinjen. Kaya binuksan niya ito para suriin ang nilalaman. Sa liham ipinahayag ni Ziyisi ang kanyang malalim na pangungulila at mataas na papuri kay Jinjen. Kaya si Laozing ay gumaya sa tono ng estudyante at sumagot kay Ziyisi. Kaya nagpalit sila ng mga liham at nanatiling konektado. Sa isang sagot pinayuhan ni Ziyisi si Jinjen na huwag masangkot sa politika at huwag sumali sa decryption organization. Nagduda si Laozing na ang Purple Code na mahirap makrak ay maaaring nilikha ni Ziyisi. Ilang araw ang nakalipas nagkaroon si Jinjen ng kakaibang panaginip. Sa panaginip pumunta siya sa isang kubo sa bukid. Sa bubungan ay may magandang babaeng blonde na nakahiga. Sa likuran niya ay may umiikot na Ferris wheel. Natakot si Jinjen. Mabilis niyang hinawakan ang lampara sa poste at sinubukang i-on at i-off. Ngunit hindi ito kailanman namatay. Natiyak niya na ito ay isang panaginip. Hindi niya pinansin ang nakaakit na babae at tumakbo palabas. Ngunit bigla na lang gumalaw ang pinto. Pagkagising mula sa panaginip na unawaan ni Jinjen, ang pangunahing disenyo ng Purple Code ay double encryption.
Pagkatapos ng ilang pagdados, matagumpay niyang nakrak ang unang code. Bagamat hindi niya ma-decrypt ang pangalawang code, ito ay isang malaking tagumpay pa rin. Sa mga susunod na araw hindi kumain o uminom si Jinjen. Buong araw siyang nag-aaral ng pangalawang code. Bigla na lang kumatok ang gwardya sa pinto. Sinabi ng gwardya kay Jinjen na ingatan ang kanyang kalusugan. At ibinigay ang mensahe ni Byu. Nag-aalala silang lahat sa iyo. Lalo na si Byu. Sinabi niya na mahal ka niya. Ano ang sinabi niya? Mahal ka niya. Aalis na ako. Nakalito ito kay Jinjen. Gusto niyang makita si Byu ngayon. Kaya pumunta siya sa kahoy upang tumalon sa pader. Ngunit nakita siya ni Xiaomei. Pinilit siya ni Xiaomei ngunit hindi siya nakinig. Kaya hinayla siya ni Xiaomei pababa. Gusto mo pa bang tumakas? Maya-maya na iulat ni Xiaomei kay Laozing na nang-aabuso si Jinjen. Sinabi ni Laozing na umuwi muna si Xiaomei. Makikipag-usap siya kay Jinjen. Ngunit nang umalis si Xiaomei, tinawag ulit siya ni Laozing at may kahulugang nagtanong. Ano ang impresyon mo sa kanya? Ilang araw pagkatapos na naginip si Jinjen na nasa kakahuyan siya. Maraming babaeng sundalo ang humahabol sa kanya. At sa mga burol may mataas na tore. Ang tore ay nakakonekta sa mga burol sa magkabilang gilid. Kamukha ng ari ng lalaki. Mabilis na tumakbo si Jinjen papasok at isinara ang pulang pinto. Naiwan ang mga babaeng sundalo sa labas. Nakita niya ang hagdanan na parang seashell paikot pataas. Nang umakyat siya sa bubong, nakita niya ang mga babaeng sundalo na hawak kamay at naglibot sa tore. Biglang nagising siya. Sa mga susunod na araw maraming beses na nag-date sina Jinjen at Xiaomei. Isang gabi sa kwarto ni Jinjen. Sa wakas dumating na ang oras para sa mas malalim na pakikipag-ugnayan. Inunbatan ni Xiaomei ang kanyang damit at nagpadala ng senyales kay Jinjen. Si Jinjen ay nag-alinlangan ng ilang segundo. At sumagot din. Pagkatapos napunta si Jinjen sa panaginip, dinala niya si Xiaomei sa isang parke na puno ng mga chess pieces. Pagkatapos ng chessboard lumitaw, isang malaking gininto ang fountain pen na nagliliwanag. Pagkatapos bumisita sila sa isang magandang teapot building. Sa loob ng teapot may mga umiikot na teacups. Sa gitna ng shaft ang screen. May nakaimprenta ng mga shadow puppet hero. Sa huli sumakay sila sa isang malaking Ferris wheel sa tubig. Bigla na lang lumitaw si Ziyi sa likuran ni Jinjen. Tinanong kung hinahanap niya ang deck ng cards. Kinuha at tiningnan ni Jinjen na puno ng mga larawan ng sex. Pagkatapos bigla na lang tumigil ang Ferris wheel. Nakita niya ang dalawang Ferris wheel sa kabila, parang sulating wheel. Umiikot bawat hakbang sa oras na nakatakda. Kasunod nito sa gitna ng malakas na tawa ni Ziyi nagsimulang gumuho ang Ferris wheel. Mamamatay tayong lahat. Nang magising sa panaginip na unawaan ni Jinjen ang pangalawang code. Pagkatapos na decrypt ni Jinjen ang bagong nakuhang purple code message. Ang intelligence ay nagpapakitang ang mga especially iya ni Chiang ay nagplanong mag-assassinate habang bumibisita ang leader sa Hong Kong. Isasagawa ang assassination. Agad na pinaabisuhan ni Laozing ang leader na iantala ang pagbisita. At nagpadala ng mga sundalo sa lugar kung saan nag-aabang ang mga especially iya. Nahuli silang lahat, pagkatapos matagumpay na ikinasal sina Jinjen at Xiaomei. Si Jinjen ay natupad, ang honeymoon at ang pagkakaroon ng pinakamataas na ranggo. Umabot na siya sa pinakamataas na punto ng kanyang buhay. Ngunit sa kabilang dako ng karagatan si Ziyi ay hindi gayong mapalad. Ang militar ng Estados Unidos sa dahilang nakipag-ugnayan si Ziyi kay Jinjen sa pamamagitan ng mga sulat. Ikinulong siya, ngunit hindi nagtagal nakabuo si Ziyi.
ng mas komplikadong black code. Nagsimula ang bagong labanan sa pagitan ng guro at estudyante. Isang araw sa panaginip pumunta si Jinjen sa isang teatro. Sa entablado ay ang Red Lantern. At sa harap ng entablado, isang band na kanluranin na tumutugtog ng rock music. Pagkagising mabilis niyang naisulat ang mga tagpong ito sa kanyang notebook. Ilang araw pagkalipas kausap ni Laozing si Jinjen ng sarilinan. Sinabi ni Laozing na hindi maganda ang kanyang kalusugan. Pagkatapos ng retirement gusto niyang si Jinjen ang kapalit. Pagkatapos dinala niya si Jinjen sa isang lihim na silid. Inilabas niya ang mga sulat ng pamilya ni Xiaolei at mga sulat ni Zihisi kay Jinjen. At ikinwento kung paano gumawa ng code si Zihisi para sa militar ng US. Dati hindi nagpadala ng anumang bagay si Zihisi kay Jinjen. Ngunit ilang araw na ang nakalipas nagpadala siya ng record. Medyo galit na sinabi ni Jinjen. Bakit hindi mo sinabi sa akin na si Zihisi ang nagdisenyo ng black code? Jinjen, ikaw ang nagdecrypt ng purple code ni Zihisi. Kung ikaw rin ang magde-decrypt ng black code, gusto kong itanong kung ano ang gagawin ng mga Amerikano sa kanya. Magiging mabuti ba ang kapalaran niya? Alam ko na ikaw at si Professor Zihisi ay may malalim na koneksyon. Nag-aalala ako na ang damdaming ito ay magiging hadlang sa iyong trabaho. Magkakaroon ng malaking problema. At isa pa, tatanggap ko lang ng tawag na kailangan ni na Xiaoning at Biu ang tulong mo. Anong nangyari sa kanila? Ang kotse ay nakahanda na. Ito ay noong 1964 sa panahon ng 4 Cleanups Campaign. Si Xiaolei ay namatay na noong nakaraang spring. Si Mrs. Rong at Biu ay pinaratangan bilang mga kapitalista at pinagmamalupitan ng mga tao. Nakita ni Jinjen na binubugbog si Biu ng walang awa. Tumakbo siya at sinuntok ang umaabuso at natamba ito. Sumigaw sila at nagalit na nagkagulo. Wala nang kontrol ang sitwasyon. Kinuha ng gwardya ang baril at nagpaputok sa kisame. Tumayo kayo riyan. Laban sa struggle, alam nyo ba kung anong ID ito? Kung hindi nyo kilala, tawagan nyo ang inyong leader. Kung masugatan ang revolusyonaryong bayani, sinasabi ko sa inyo, bawat isa sa inyo dito ay makukulong. Leader. Paumanhin. Ito ay isang pagkakamali. Pagkakamali, mga kasama, handle sila. Hindi mga malalaking kapitalista. Ikaw ba? Sila ay pamilya ng bayani. Ako nga. Matapos 10 taon nakabalik si Jinjen sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng simpleng pagkain, kailangan niyang bumalik sa organisasyon. Ngunit sa kanilang paglalakbay, inatake sila ng mga especially iya. Ang gwardya ay nabaril sa balikat ng protektahan si Jinjen. Tumakbo. Sa kabutihang palad, ito ay maling alarm lamang. Dumating ang backup sa oras at inalis ang mga especially iya. Hindi nasugatan si Jinjen. Sa mga susunod na araw, ang mga decoder sa organisasyon ay nagsimula sa pag-aaral ng mga kanta sa record. Ngunit walang nakuhang impormasyon. Ang record ay isang smokescreen lamang na ginawa ni Zihisi para malito si Jinjen. Unti-unti sa ilalim ng matinding pressure, naging baliw si Jinjen. Sa panaginip, siya ay nakulong sa labyrinth at naharap sa iba't ibang hadlang. Sa huli, nahulog siya sa dagat. Pagkatapos, sa ilalim ng dagat ay isang malaking alon. Si Jinjen ay nasipsip sa malakas na paikot. Nang lumabas siya mula sa paikot, isang malaking electronic computer ay lumitaw sa harap niya. Binaril ito ni Jinjen ng ilang beses at biglang nagising mula sa panaginip. Ilang araw pagkatapos, ipinadala si Jinjen sa Beijing para sa pulong tungkol sa Project 569 na atomic bomb. Ngayon ang kanyang isip ay sobrang sensitibo. Nahihirapan siyang makilala ang realidad mula sa panaginip. Para masiguro na totoo ang pulong, tumigil siya sa pag-uulat sa mga pinuno at sinuri ang switch ng ilaw. Sa tren pabalik sa Nanjing, nanaginip siya na hinahabol ng mga especially iyan na nagpapanggap na mga hippie musician. Nang dumaan siya sa putukan at nakarating sa kabilang compartment at nilock ang pinto, nakita niya sa loob ang isang walrus na may tusks, na may dalang baril at hinihintay siya.
nang binaril siya ng walrus. Isang bagay na parang itlog ang tumama sa kanyang mukha, at nagising siya mula sa bangungot. Napawisan si Jinjen at mabilis na pumunta sa banyo. Nakita siya ng gwardya na nagmamadali at sinundan siya. Sa oras na iyon ang especially iyan na nakatago sa tren, ay nakakuha ng pagkakataon. Nang dumating ang tren sa Nanjing, nadiskubre ni Jinjen na ang notebook, na may mga tala ng kanyang mga panaginip ay nawawala. Nang malaman nito isinapanhik ng station master ang buong istasyon. Ang militar ay nagpadala ng maraming sundalo sa istasyon para maghanap. Si Jinjen na pagod at nanghihina ay nasa control center, at nawalan ng malay. Ang notebook ay naidala ng especially iya palabas ng istasyon, at nakarating sa kamay ni Zihisi sa ibang bansa. Ang kakaiba ay hindi niya ito tiningnan, at itinapon sa basurahan. Sa mga sumunod na araw si Jinjen sa ospital, ay may problema sa nervous system. Kapag kumain siya ng kahit konti, agad siyang nagsusuka. Pinayuhan siya ni Xiaomei na uminom ng gamot, ngunit tumanggi si Jinjen, dahil kapag uminom siya ng gamot magiging parang hanggal. Matutulog hanggang umaga, at hindi makakalimutan ang lahat. Si Xiaomei na tahimik na nagtiis ay hindi na nakatiis, at sinabi kay Jinjen ang nasa kanyang puso. Sa mga nakaraang taon inaalala lang ni Jinjen ang kanyang mga panaginip. Hindi niya kailanman tinanong ang nararamdaman ni Xiaomei. Madalas akong managinip na umuuwi ako. Pagpasok ko naririnig ko ang musika. May mga kandila sa sahig. May mga bulaklak sa mesa. May regalo mula sa iyo. At may mga salitang isinulat mo sa code, na hindi mo pa nasasabi sa akin. Jinjen. Ano ba talaga ang totoo? Maya-maya nang dumating ang gwardya sa ospital para bisitahin si Jinjen. Natuklasan niyang walang tao sa kama. Nawawala si Jinjen. Ipinadala ng organisasyon ang lahat ng puwersa, at hinanap sa buong Nanjing. Sa wakas nahanap nila si Jinjen sa isang tambakan. Naging parang chess addict siya. Nakaupo siya sa isang burol na puno ng mga dahon, sa mahinang hangin sa isang sirang chessboard. Naghahanda ng mga bato at stick. Sa bawat galaw hinahawi niya ang switch ng sirang lamp sa tabi. Sira na rin ang salamin sa kaliwang mata. Sa kanyang pagod na mukha ay nakikita ang kawalan ng katiyakan at pagkalito. Nang bumalik sa organisasyon, ang mga simbolo sa matematika sa dingding ng kanyang silid ay lumutang at sumayaw sa harap ng kanyang mga mata. Matapos masiyahan si Jinjen ay natakot siya. Mabilis siyang pumunta sa pinto at binuksan ang ilaw, para alamin kung ito ba'y panaginip o realidad. Ngunit hindi na niya ito makilala. Habang pataas pababa ang switch, ang mga dingding ay biglang naging isang malaking electronic computer. Sa gitna ng takot at kawalan ng kakayahan, isang malakas na boses ay sumisigaw ng hindi mo kami matatalo kailanman. Sa malaking pagkalito si Jinjen ay ganap na bumagsak. Biglang may nahulog na chess piece. Pinulot ni Jinjen at tiningnan ng mabuti. Ang nakaraan ay nagbalik sa kanyang isipan. Kinuha mo ba ang pawn na kinain ko? Anong mapapala mo sa pag-alis nito? Hindi mo pwedeng gamitin ang record na ipinadala ni Zihisi para masabing konektado ito sa Black Code, Labyrinth, Abyss, Whirlpool. Check, babalik ba sila mula sa Mechanical Code? Sa codebook, ang ilang parameter sa Black Code ay malapit sa router na nagpalito sa atin. Gusto ba niya ang kantang ito? O ginagamit ang pagkakataon para magpadala ng mensahe? Peke, gumagamit ka ng kasinungalingan para maunawaan ang kalaban at makakuha ng bentaha. Ang mismong gawain ng pag-obserba ay nagbabago rin sa tagamasid. Pero mag-ingat. Hindi lahat ng panaginip ay magbibigay sa iyo ng katotohanan. Sino ang mag-aakala? Sa pagbukas ng isang pinto na unawaan ni Jinjen. Pagkatapos lumabas siya sa pinto, at nakarating sa isang pulang beach. Maraming taon na ang nakalipas si Zihisi ay may kaparehong panaginip. Ngunit sa panaginip ni Zihisi, ang mga bakas ng kanyang paa ay natanggal ng tubig. Ngunit ngayon maraming bakas ng paa sa beach. Pagkatapos isang malaking walrus na naibagsak sa dalampasigan ay lumitaw sa harap ni Jinjen. Sumunod siya sa mga bakas ng paa sa dalampasigan,
At pagpunta niya sa likod ng walrus, nakita niya si Ziyi na nakaupo at nag-aaral ng chess. Si Jinjen ay umupo sa harap ng chessboard, at ibinabalik ang pawn na kinuha ni Ziyi noon sa chessboard. Sa totoo lang sa mga nakaraang taon, si Jinjen ay sinusubukang ma-decrypt ang pinto ng Black Code na nilikha ni Ziyi para kay Jinjen. Isang pinto na hindi talaga umiiral. Sa takip silim, ang guro at estudyante ay naglaro ng chess. Nang magising si Jinjen ay nakahanap siya ng solusyon. Nagtagumpay siyang pigilin ang planong pagbomba ng Kuomintang sa 504 na factory sa Gansu, para sirain ang plano ng atomic bomb ng partido. Alala sa pagiging guro at pagligtas sa buhay ni Ziyi, hinayaan ni Jinjen na si Director Yan ang makita bilang tagapagsira ng Black Code. Sa ganitong paraan ang militar ng US ay hindi magdududa na si Ziyi ay nakikipag-ugnayan kay Jinjen. Sa huli nakaligtas si Ziyi sa gawaing ito. Ilang araw ang nakalipas si Xiaomei ay nakauwi at may kandila sa sahig, mga bulaklak sa mesa, at isang love letter na nakasulat sa code. Sa tabi ng sulat may kahon na may bracelet. Lahat ng mga ito ay mga pangarap na sinabi ni Xiaomei habang nag-aalaga kay Jinjen sa ospital. Nang pumunta siya sa bintana, nakita niya si Jinjen na malapit nang mamatay sa upuan. Bumubulong ng mga salitang itinuro sa kanya ni Xiaolei. Ang bansa ay ang lugar na kailangan nating protektahan. Ang taong kailangan nating protektahan. At lalong-lalo na ang mga taong nagpoprotekta sa atin. Sa huli sa paglubog ng araw, si Jinjen ay mapayapang yumao.